Sa araw ng mga ama, binigyan ng anak kong babae ang biyenan niya ng ticket sa cruise na nagkakahalaga ng 780,000, binayaran gamit ang pera ko, at ako binigyan lang ng 120 na lottery ticket. Tumawa pa siya at sinabi, kung manalo ako, kalahati niyan sa akin. Ngumiti ako, pero kumukulo na ang dugo ko sa galit. Ang ticket na yon ang nagdala sa akin ng 7.2 bilyon at tinuruan ko siya ng leksyon na hindi niya malilimutan habang buhay. Sa halip na kalahati ng halaga, nakuha niya ang nararapat sa kanya. Bago tayo magpatuloy, pakikalmahan ninyo pong isubscribe ang channel at ipaalam sa amin sa comments kung saan kayo nakikinig ngayon. Dad, eto po ang regalo nyo. Kung manalo kayo, tandaan nyo, kalahati po niyan sa akin. Ang boses ni Carla ay tumagos sa hangin ng hapunan namin sa araw ng mga ama habang inihagis niya ang lottery ticket sa ibabaw ng hapagkainan ko na may pamilyar na ngisi. Nahuli ko ang kulubot na papel, pinapakinis ng mga daliri kong puno na ng marka ng panahon laban sa tablecloth. 120 lang. Malabo ang mga numero habang tinititigan ko ito, sinusubukang intindihin kung ano talaga ang nangyari. Very thoughtful, anak, sabi ko, pinilitang nangiti. Oh, pero hintayin mo muna, putol ni Carla. Tumaas ang boses niya na puno ng drama. Hindi pa nga ako binigyan si Eric ng regalo niya. Inabot niya sa likod ng upuan niya ang isang eleganteng gift box, yung klase na mas mahal pa sa budget ko sa lingguhang grocery. Ang ribbon pa lang ay mukhang mahal na, kumikinang sa ilalim ng simpleng ilaw ng dining room ko. Si Eric, ang biyenan ng anak ko, ay tumuwid sa upuan niya. Perpektong plantsado ang damit niya, sumasalamin ang sinag ng hapon mula sa maliit kong bintana. Ang mga ito, anunsyo ni Carla habang inilalabas ang cruise tickets mula sa silk-lined box, nagkakahalaga ng 780,000. Deserve ni Eric ang pinakamabuti para sa lahat ng ginawa niya para sa pamilya natin. Biglang naging microscopic ang bigat ng lottery ticket sa kamay ko. Pinanood ko si Eric na suriin ang mga ticket ng may kasiyahan. Ang mga daliri niyang maayos na maayos ay sinusundan ang gold embossing. Ngayon, ito ang tinatawag kong tamang regalo, Carla, sabi ni Eric. Ang boses niya puno ng pag-apruba na reserba para sa mga mamahaling bagay. Nagtagpo ang mga mata namin sa ibabaw ng mesa. Tinuturuan ka talaga ng tatay mo ng mabuti. Nanatili ang pariralang iyon sa hangin na parang usok. Nagpalipat-lipat ang iba pang miyembro ng pamilya nang hindi komportable, biglang naging kawili-wili ang kanilang mga plato. Nilunok ng kapatid kong si Margarita ang kanyang lalamunan habang pinag-aaralan ni Tommy, ang pamangkin ko, ang kanyang mga kamay. Lagi pong sinasabi ni Dad, actions speak louder than words, sagot ni Carla, maliwanag at matalim ang tawa niya. Sumulyap siya kay Eric at may isang bagay na nagdaan sa pagitan nila, isang tinginan na nagpaliit sa dibdib ko. May mga taong nagpapakita ng pagmamahal sa malalaking galaw. Ang iba naman, itinuro niya ng malabo ang lottery ticket ko. Pinanatili kong matatag ang hawak ko sa papel kahit gusto nang manginig ang mga kamay ko. Pinasasalamatan ko ang pag-iisip mo, Carla. Talaga. Oh, biro lang yon, sabi niya, kumakaway ng walang pakundangan. Pero seryoso, kung jackpot ka, asahan ko ang parte ko. Binayaran ko yan, di ba? Tumawa si Eric, mababa at nasisiyahan ang tunog. Baka naman next year si Steven ang magbigay ng mas malaking sorpresa sa atin. Ang sinag ng hapon ay nagbigay diin sa bawat hindi komportabling ekspresyon sa mesa ko. Natigil ang tinidor ni Margarita sa kalahati ng daan patungo sa bibig niya. Biglang naging interesado si Sarah, asawa ni Tommy, sa mga larawan ng pamilya sa dingding ko. Kahit si Jake, ang aking apo na karaniwang nakabaon sa cellphone, ay tumingala ng may pagkalito. Ang mga cruise ticket na to, patuloy ni Eric, habang ipinapaypay ang mga ito na parang baraha, ay kumakatawan sa 2 linggo sa Mediterranean. First class accommodations, private balcony, lahat ng pagkain kasama. Yung klaseng karanasan na lumilikha ng pangmatagalang alaala. Tumango ako, nanigas ang lalamunan ko. Tunog maganda. Maganda talaga, sang-ayon ni Carla. Lagi namang nandyan si Eric para sa amin financially. Tinulungan niya kaming bumili ng bahay, binayaran ang private school ni Jake, pati ang country club membership namin.
Deserve niya ang isang bagay na espesyal. Parang lalong lumiliit ang lottery ticket sa kamay ko. Naalala ko ang mga double shift na ginawa ko sa garahe, ang overtime na pag-aayos ng transmission at engine, lahat para mabayaran ang kolehiyo ni Carla. Ang mga gabing natutulog ako sa upuan dahil sa pagod pagkatapos ng 16 oras na trabaho para makabili ng textbooks niya. Eto naman, sabi ko ng mahina, umaasa akong mag-e-enjoy kayong dalawa sa cruise. Mag-e-enjoy kami, sabi ni Eric habang maingat na inilalagay ulit ang mga tiket sa kahon. Ganito dapat ang trato ng pamilya sa isa't isa, may kabutihang loob at respeto. Nagpatuloy ang usapan, pero nanatili akong nakatitig sa maliit na papel sa kamay ko. 120. Pareho yun sa halagang binibigay ko kay Carla noon para sa ice cream ng 7 taong gulang pa siya. Yung maliit na kilos na sapat para magningning ang buong mukha niya. Pagkatapos ng hapunan, umalis sila ng mabilis na parang dumating lang. Sumara ang mga pinto ng kotse sa labas, umandar ang mga makina, at unti-unting nawala ang mga boses sa gabi. Nanatili ako sa mesa, hawak pa rin ang lottery ticket, pinapanood ang paglaho ng huling sinag ng araw sa dining room ko. Nanirahan ng tahimik sa bahay ko, ang pamilyar na katahimikan ng aking mag-isang buhay. Tiningnan ko ang mga larawan ng pamilya sa dingding, ang simpleng kasangkapan na binili ko isa-isa sa mga nakaraang taon, ang maingat na dekorasyon na inayos ko para sa araw ng mga ama na tapos na. Nakahiga ang lottery ticket sa tabi ng walang laman kong tasa ng kape. Nakalimutan sa liwanag ng umaga na sumasalamin sa bintana ng kusina ko. Tinitigan ko ang screen ng laptop ko. Lumalangoy ang mga numero sa harap ng mga mata ko habang binabasa ang monthly bank statement ko. Ritual ko yan sa loob ng 40 taon mula noong batang ama pa ako na nagbibilang ng bawat sentimo hanggang ngayon bilang maingat na retirado na nagpoprotekta sa natitira kong kaunti. Sinundan ng daliri ko ang listahan ng transaksyon. Mga bill ng kuryente, grocery. Ang maliit na halagang ginastos ko sa ingredients ng hapunan sa araw ng mga ama. Lahat ay naka-account, lahat inaasahan. Hanggang sa makarating ako sa linya na nagpalamig ng kape ko sa bibig. Premium Travel Services, 780,000. Kumurap ako. Sigurado akong mali ang nabasa ko. Nanatili ang halaga, hindi nagbabago. Nanginginig ang kamay ko habang binubuksan ko ulit ang petsa sa kalendaryo ko. 1 linggo na ang nakalipas, Huwebes. Wala akong pinuntahan na travel agency. Tumama sa akin ang pagkaunawa na parang pisikal na hampas. May access pa rin si Carla sa account ko. Isang pag-iingat na ginawa ko taon-taon na ang nakalipas nang mamatay ang nanay niya. Sakaling may emergency. Nakalimutan ko ng tuluyan. Parang mabigat ang cellphone sa nanginginig kong kamay habang tinatawagan ko siya. Bawat ring ay tumunog sa tahimik kong kusina, halos sa tunog ng sarili kong tibok ng puso. Hello, Dad! Ang boses niya ay may boring na kagandahang loob na ginagamit niya kapag naaabala ko ang abalang buhay niya. Carla, tinitingnan ko ang bank statement ko. Sinubukan kong panatilihing matatag ang boses ko. May charge na mahigit 780,000 mula sa Premium Travel Services. Katahimikan, pagkatapos ay tawa, magaan at walang pakundangan. Oh, yon. Binili ko yon para kay Eric, Dad. Deserve niya ng isang bagay na maganda kahit minsan. Parang sampal ang mga salita. Kinuha mo ang 780,000 mula sa account ko nang walang pahintulot. Hindi ko kinuha, Dad. Ginamit ko ang pera ng pamilya para sa regalo ng pamilya. Lumipat ang tono niya, bahagyang nagtatanggol. Hindi mo naman gagastusin yan kahit paano. Nakaupo lang doon. Carla, magnanakaw yon. Nabasag ang boses ko sa salitang iyon. Ninakaw mo ako. Hindi pagnanakaw kapag pera ng pamilya, sagot niya nang may galit. Lagi namang nandyan si Eric para sa amin financially. Tinulungan niya kami ng kailangan namin. Ito lang ang paraan ng pagbabalik ng utang na loob. Mas hinigpitan ko ang hawak sa telepono. Ako ang tatay mo, Carla. Ako ang nagpalaki sa'yo. Nagtrabaho ako ng double shift para mabayaran ang kolehiyo mo. At tinulungan kami ni Eric na makalampas doon, putol niya. Ipinakita niya sa amin kung ano ang tunay na tagumpay, kung ano ang ibig sabihin ng pagiging mapagbigay, ng pamumuhay ng maayos,
ng pagbibigay ng makahulugang regalo imbes na huminto siya at narinig ko ang dismissive na buntong hininga. Imbes na lottery ticket, ang kalupitan sa boses niya ay nagpa-speechless sa akin. Ito ang anak ko, ang batang natutulog sa kandungan ko habang binabasa ko ang bedtime stories. Ang teenager na umiiyak sa balikat ko nang mamatay ang nanay niya. Ang batang babae na minsang tinawag akong bayani. Dad, nandiyan ka pa ba? Nandito ako, bulong ko. Tingnan mo, alam kong naiinis ka, pero pag-isipan mo ng makatwiran. Deserve ni Eric to, matagumpay siya. Nag-ambag siya sa kabutihan ng pamilya natin. Deserve niya ang pagkilala sa lahat ng ginawa niya. At paano naman ang lahat ng ginawa ko? Isa pang katahimikan. Nang magsalita ulit siya, mas malamig ang boses kaysa dati kong narinig. Ginawa mo lang ang dapat gawin ng mga tatay. Si Eric, lumagpas pa siya roon. Patay ang linya. Tinitigan ko ang telepono. Ang dial tone ay tumunog sa walang laman kong kusina na parang funeral song. Nanginginig ang kamay ko habang inilalagay ko ito sa mesa. Ang parehong kamay na bumubuhat sa kanya noong baby pa siya. Nagturo sa kanya ng bisikleta, pumalakpak sa graduation niya. Naglakad ako patungo sa nightstand at kinuha ang lottery ticket, ang 120 na biro na inihagis niya sa akin na parang tira-tira sa aso. Kahit ang maliit na regalong ito ay binayaran gamit ang pera kong ninakaw niya. Ang ironiya ay sobrang perpekto na halos matawa ako. Sa halip, minumog ko ang tiket sa kamao ko at nagmarcha patungo sa basurahan sa kusina. Ang papel ay gumawa ng kasiyasyang tunog nang tumama ito sa ilalim, kasama ang coffee grounds at walang laman na lata na kumakatawan sa simpleng, mukhang walang halaga kong buhay. Biglang naramdaman kong mas maliit ang bahay, mas malapit ang mga dingding. Kailangan ko ng hangin, kailangan kong gumalaw, kailangan kong maging kahit saan maliban sa lugar na ito, kung saan ang pagtataksil ng anak ko ay tumutunog sa bawat sulok. Kinuha ko ang jacket ko at nagdire-diretso sa labas. Dinala ng mga paa ko ako sa pamilyar na kalye ng barangay namin. Malamig ang hangin ng umaga, puno ng tunog ng suburban life. Magsisimula na ang mga lawnmower, naglalaro ang mga bata, nagbati-batihan ng mga kapitbahay sa ibabaw ng bakod. Kumaway si Aling Puring mula sa hardin niya. Ang mga kamay niyang may arthritis ay marahang humahawak sa kanyang mga kamatis. Magandang umaga, Kuya Steven. Oo nga, sagot ko ng automatiko kahit hindi maganda ang araw para sa akin. Nagpatuloy ako sa paglalakad, dumaan sa bahay ni na Mang Tom kung saan nagtuturo siya sa apo niya ng baseball. Ang tawa ng bata ay dala ng hangin, dalisay at walang komplikasyon. Naalala ko ang pagsasanay kay Carla ng ganito rin. Ang maliliit niyang kamay na mahigpit na hawak ang bola, ang mukha niya na kumikinang sa tuwa nang makagawa siya ng perpektong throw. Kailan nagbago yon? Kailan naging kulang ang pagmamahal ko? Naging kahihiyan ng buhay ko? Ang mga tanong ay sumunod sa akin pababa ng Maple Street, dumaan sa corner market kung saan binibili ko si Carla ng candy noong bata pa siya. Dumaan sa park kung saan siya naglalaro tuwing tag-araw. Bawat alaala ay parang nadungisan na, tinitingnan sa lente ng kung ano na siya ngayon. Biglang nag-vibrate ang cellphone ko. Sandaling nagkaroon ng pag-asa sa dibdib ko. Baka nagbago ang isip ni Carla. Baka na-realize niya ang ginawa niya. Dad, nakausap ko na si Eric tungkol sa pera. Sa tingin niya overreacting ka lang. Hindi naman kailangan mo yon sa mahalagang bagay. Babalikan namin kapag kaya na namin. Baka sa Pasko. Kay, huminto ako sa paglalakad. Binasa ko ulit ang mensahe. Pagkatapos ay pangatlo. Kapag kaya na namin. Na para bang 780,000 ay bulsa lang. Na para bang ang seguridad ko sa pera ay negotiable. Na para bang dapat akong magpasalamat sa posibilidad ng pagbabayad balang araw. Tumunog ang telepono bago ko pa makasagot. Si Margarita, ang kapatid ko. Steven, kumusta ka? Tinawagan ako ni Carla. Sabi niya naiinis ka raw sa isang bagay tungkol sa pera. Ninakaw niya ako ng 780,000 mula sa account ko, sabi ko. Kinuha niya para bilhan si Eric ng cruise sa araw ng mga ama. Kami binigyan lang niya ng 120 na lottery ticket at sinabing kalahati raw yun sa kanya kapag nanalo ako. Diyos ko, Steven.
Tahimik siya sandali. Sigurado ka ba? Baka may pagkakamali lang. Aminado niya. Sabi niya, hindi raw pagnanakaw kapag pera ng pamilya. Tumawa ako ng mapait. Sabi niya, deserve daw ni Eric dahil mas mapagbigay siya sa atin kaysa sa akin. Lumambot ang boses ni Margarita sa simpatiya na nagdulot ng sakit sa dibdib ko. Steven, sobrang paumanhin ko. Hindi ko alam na ganito na siya. Hindi ko rin alam kung ano ang itatawag ko rito. Malupit, sabi ko ng simple. Naging malupit na siya. Nag-usap kami ng ilang minuto pa. Nag-alok si Margarita na pumunta sa akin, tawagan si Carla, o tulungan sa anumang paraan, pero wala siyang magagawa. Wala na sinumang magagawa. Ipinakita na sa akin ng anak ko kung ano talaga ang halaga ko sa kanya at walang interbensyon ang makakabago noon. Dahan-dahan akong naglakad pa uwi. Mabigat ang mga paa dahil sa pagod na walang kinalaman sa pisikal na pagsisikap. Iba na ang pakiramdam ng bahay nang pumasok ako. Mas maliit, mas luma, minarkahan ng klasing kahirapan na dulot ng pagtingin sa pamamagitan ng mata ng iba na walang pakialam. Nasa basurahan pa rin ang lottery ticket, paalala ng biro na nagsimula sa lahat ng ito. Tinitigan ko ito ng matagal. Naalala ang bigat ng 120 na yun sa kamay ko. Ang tawa ni Carla habang inihagis ito sa mesa. Bukas, tatawagan ko ang bangko. Aalisin ko ang access niya sa account ko. Gagawin ang mga hakbang na dapat kong ginawa taon-taon na ang nakalipas. Pero ngayong gabi, uupo ako sa tahimik kong bahay at magdadalamhati sa anak na nawala ko. Sa relasyong namatay sa daan ng hindi ko napansin. Nanatili ang lottery ticket sa basurahan, nakalimutan at walang halaga, habang nagdadalamhati ako sa isang bagay na mas mahalaga na matagal ko nang nawala. Pero dumating ang susunod na umaga na may brutal na kalinawan na sumusunod sa walang tulog na gabi. Umupo ako sa hapagkainan ko, lumalamig ang kape, habang tinititigan ang numero ng bangko na isinulat ko sa isang papel. Matatag na ang mga kamay ko sa unang pagkakataon sa loob ng 24 oras. First National Bank Customer Service. Si Rebecca ito. Paano ko po matutulungan kayo? Kailangan ko pong alisin ang authorized access sa account ko, sabi ko. May gumagawa ng unauthorized purchases. Simple lang ang usapan. Profesional na may simpatiya ang boses ni Rebecca habang ginagabayan ako sa proseso. Sa loob ng 15 minuto, natapos na ang access ni Carla. May bagong security measures na at naramdaman ko ang isang bagay na matagal ko nang hindi naranasan, ang matibay na katiyakan ng pagprotekta sa sarili ko. May iba pa po bang maitutulong ko ngayong araw, Ginoong Woods? Wala na. Salamat. Ibinaba ko ang telepono at tiningnan ang kusina ko ng bagong paningin. Hindi na ito mukhang luma, tapat, malinis, akin. Nahulog ang tingin ko sa basurahan at naalala ko ang lottery ticket na nakahiga roon, kulubot kasama ang coffee grounds. Ang 120 na biro na nagsimula sa lahat ng ito, binayaran gamit ang pera kong ninakaw at inihagis sa akin na parang kawanggawa. Biglang may galit na nagdesisyon. Kinuha ko ang ticket at pinakinis ito sa counter ko. Ang mga numero ay nakatitig pabalik sa akin. 27, 14, 23, 35, 42, Powerball 18. In memory ko ang mga ito, ang mga digit na kumakatawan sa lahat ng mali sa relasyon namin ng anak ko. Pagkatapos ay muling minumog ko ang papel at inihagis ulit sa basurahan ng may higit na lakas. Humaba ang umaga sa harap ko, walang laman at tahimik. Kailangan kong gumalaw, kailangan kong i-clear ang isip ko, kailangan kong maging kahit saan maliban sa kusinang ito kung saan naririto pa rin ang pagtataksil kahapon. Kinuha ko ang jacket ko at nagdire-diretso palabas. Hinayaan ang mga paa ko na dalhin ako sa pamilyar na kalye ng barangay namin. Malamig ang hangin ng umaga, puno ng tunog ng tapat na buhay. Magsisimula na ang mga lawnmower, naglalaro ang mga bata, nagbati-batihan ang mga kapitbahay sa ibabaw ng bakod. Nasa hardin na naman si Aling Puring. Ang mga kamay niyang may arthritis ay marahang humahawak sa kanyang mga rosas. Tumingala siya nang dumaan ako. Mainit ang ngiti niya. Magandang umaga, Kuya Steven. Maaga ka ngayon. Hindi ako makatulog, sabi ko. Huminto sa bakod niya. Naisip ko maglakad baka makatulong. Tumango siya na parang naiintindihan. Minsan, sa paglalakad nangyayari ang pinakamabuting pag-iisip. Tama, yan ang lolo mo dati.
Ang yumaong asawa niya ay mabuting tao. Mekaniko rin tulad ko, nagtatrabaho gamit ang kamay at may respeto sa tao. Yung klaseng tao na naiintindihan na mas mahalaga ang pagkatao kaysa sa pera sa bangko. Tama siya roon, sabi ko. Nagpatuloy ako sa paglalakad, dumaan sa bahay ni na Mang Tom kung saan naghuhugas siya ng kotse kasama ang apo niya. Mas interesado ang bata sa pagbasang tubig kaysa sa paglilinis, pero hindi pinansin ni Mang Tom. Ang tawa nila ay dala ng hangin, walang komplikasyon at dalisay. 2 block pa, dumaan ako sa corner market kung saan binibili ko si Carla ng candy noong bata pa siya. Inaayos ni Mang Chen ang prutas sa display niya. Bawat mansanas at orange ay inilalagay ng may pag-iingat. Narito na siya sa loob ng 30 taon, naglilingkod sa barangay ng tahimik na dignidad. Hindi yumaman pero hindi rin sinuko ang prinsipyo. Naiintindihan ng mga taong ito ang bagay na nakalimutan na ni Carla. May dangal sa tapat na trabaho, sa pagtrato sa tao ng may respeto, sa pagbuo ng relasyon batay sa higit pa sa salapi. Biglang nag-vibrate ulit ang cellphone ko. Sandaling nagkaroon ng pag-asa sa dibdib ko. Baka nagbago ang isip ni Carla. Baka na-realize niya ang ginawa niya. Dad, nakausap ko na si Eric tungkol sa pera. Sa tingin niya overreacting ka lang. Hindi naman kailangan mo yon sa mahalagang bagay. Babalikan namin kapag kaya na namin. Baka sa Pasko. Kay. Huminto ako sa paglalakad. Binasa ulit ang mensahe. Ang casual na pagwawalang bahala sa seguridad ko sa pera. Ang pag-aakala na hindi mahalaga sa akin ang 780,000. Ang malabong pangako ng pagbabayad balang araw. Lahat ay nagkristal sa isang sandali ng perpektong kalinawan. Ito na ang naging siya. Ito na ang ibig sabihin ko sa kanya. Tinanggal ko ang mensahe ng hindi sumasagot at nagpatuloy sa paglalakad. Ang pamilyar na kalye ng barangay namin ay parang kumot na komportable na bumalot sa akin, puno ng tunog at tanawin ng mga taong namumuhay ng tapat. Ano man ang mangyari pagkatapos, haharapin ko ito sa sarili kong paraan, buo ang dangal ko. Nanatili ang lottery ticket sa basurahan, nakalimutan at walang halaga. Habang naglalakad ako patungo sa anumang darating, mataas ang ulo. 3 araw na ang lumipas mula nang kunin ko ang kontrol ng finances ko. 3 tahimik na araw ng umaga na kape, simpleng pagkain at yung klaseng kapayapaan na dulot ng pag-alam na tama ang ginawa mo. Nagpapakulo ako ng scrambled eggs sa cast iron skillet nang biglang masira ng cellphone ang katahimikan sa matalim na tunog. Dad, ano bang ginawa mo sa card ko? Sumabog ang boses ni Carla sa receiver bago ko pa man masabi ang hello. Declined sa Nordstrom. Alam mo ba kung gaano kahiya yon? Maingat kong inilapag ang spatula. Matatag na ang kamay ko. Inalis ko ang access mo pagkatapos mong magnakaw ng 780,000 mula sa account ko. Hindi ako nagnakaw. Tumaas ang tono niya. Yung pamilyar na tono niya noong teenager pa siya kapag nahuli sa kasinungalingan. Ginamit ko ang pera ng pamilya para sa regalo ng pamilya. Hindi ka humingi ng pahintulot, Carla. Hindi ka lang basta kinuha. Sa kabilang linya narinig ko ang kaluskos ng shopping bags, ang malayong ingay ng mall traffic. Tinatawagan niya ako mula sa parking lot ng mamahaling tindahan na nagpahiya sa kanya. Nakatayo ako roon na may 48,000 na handbag, Dad. 48,000! 3 beses na nirun ng sales associate ang card ko bago sinabi sa harap ng lahat na declined. Nakatingin ang ibang customer. Mukha akong ordinaryong tao na hindi kayang bilhin ang binibili niya. Ang paraan ng pagsabi niya sa ordinaryong tao ay nagpaliit sa dibdib ko, na para bang hindi makabili ng 48,000 na handbag ay moral na kabiguan. Paumanhin kong nahiya ka, sabi ko ng mahina. Pero hindi iyon nagbabago sa ginawa mo. Ano ang ginawa ko? Tumawa siya, pero walang katatawanan doon. Ang ginawa ko ay tratuhin si Eric ng may respeto na deserve niya, isang bagay na hindi mo natutunan. Dinala ko ang telepono sa hapagkainan ko, naupo sa parehong upuan, kung saan ko natuklasan ang pagnanakaw niya, ilang araw na ang nakalipas. Carla, ako ang nagpalaki sa'yo. Nagtatrabaho ako ng 6 na oras sa isang linggo para mapag-aral kita sa kolehiyo. Akala ko may halaga yon. At tinulungan kami ni Eric na makalampas doon, sagot niya ng may galit. Ipinakita niya sa amin kung ano ang tunay na tagumpay, kung ano ang ibig sabihin ng pagiging mapagbigay, hindi yung pag-upo sa tumpok ng pera na parang kuripot,
parang pisikal na hampas ang akusasyon. 40 taon ng maingat na pagtitipid, pagpili ng generic na grocery at pagmamaneho ng second-hand na kotse para mabigyan ko ng magandang buhay ang pamilya ko. At ganito ang tingin niya roon. Magsisisisi ka sa desisyong to, Dad. Lumalim ang boses niya sa tono na hindi ko pa narinig noon, malamig at kalkulado. Sa tingin mo kaya mong pahiyain ako sa publiko at basta na lang aalis? Sa tingin mo walang kaparusahan? Carla, hindi ko sinisiraan ang buhay mo. Pinoprotektahan ko lang ang sarili ko. Hindi, sabi niya. Selfish ka, petty at malupit. Bawat salita ay sinadya para tamaan ang pinakamalalim kong takot. Pero hindi ko hahayaang makalusot ka rito. May mga kaibigan ako, Dad. Mga taong mahalaga sa komunidad na ito. Mga taong naiintindihan kung ano talaga ang family loyalty. Patay ang linya nang may matalim na click na tumunog sa tahimik kong kusina. Inilapag ko ang telepono at bumalik sa mga itlog ko. Pero malamig na ang mga ito sa kawali. Kahit painitin ko ulit, parang abo ang lasa. Noong gabing yon, sinubukan kong i-distract ang sarili ko sa telebisyon. Nagpapalit-palit ng channel ng walang particular na layunin. Nature documentary tungkol sa mga lobo, cooking show na may komplikadong French pastry, balita tungkol sa economic policies na parang hindi nauugnay sa maliit kong mundo. Nakaupo ang tablet ko sa coffee table, hindi binuksan mula kahapon. Iniwasan ko ang social media, iniwasan ang tukso na tingnan ang buhay ni Carla mula sa malayo, pero nanalo sa wakas ang kuryosidad. Binuksan ko ang Facebook at nag-scroll sa karaniwang update ng kapitbahay at vacation photos ng malayong pinsan. Pagkatapos ay nakita ko ito. Nasa itaas ng feed ko ang post ni Carla, kasama ang larawan niya na mukhang devastated. Pula ang mata na may maingat na nilagay na luha. Nasasaktan akong isulat to, pero kailangan ko ng suporta ngayon. Pinili ng tatay ko na putulin ang access ko sa tinatawag na family money natin. Pagkatapos ng maraming taon na ako ang nandyan para sa kanya, tinulungan siya pagkamatay ni Mommy, pinamahalaan ang mga gawain niya. Nang hindi niya kaya, bigla siyang nagdesisyon na hindi na ako karapat-dapat sa tiwala niya. Lahat dahil binili ko si Eric na higit na naging tatay sa pamilya natin kaysa kanino man, ng regalo gamit ang perang nakaupo lang sa account. Hindi ko akalain na ang sarili kong tatay ay kaya maging ganito ka-selfish at malupit. Totoo kong tinatanong ko na ang lahat ng alam ko tungkol sa lalaking nagpalaki sa akin. Ang post ay may 47 likes at 23 comments na. Nag-scroll ako sa mga ito, umiikot ang tiyan ko sa bawat simpatiyang tugon. OMG Carla, sobrang paumanhin ko. Ang mga matatanda minsan nagiging paranoid sa pera. Sandaling nagkaroon ng pag-asa sa dibdib ko. Baka nagbago ang isip ni Carla. Baka na-realize niya ang ginawa niya. Dad, nakausap ko na si Eric tungkol sa pera. Sa tingin niya overreacting ka lang. Hindi naman kailangan mo yon sa mahalagang bagay. Babalikan namin kapag kaya na namin, baka sa Pasko. Kay. Huminto ako sa paglalakad, binasa ulit ang mensahe. Ang casual na pagwawalang bahala sa seguridad ko sa pera. Ang pag-aakala na hindi mahalaga sa akin ang 780,000. Ang malabong pangako ng pagbabayad balang araw. Lahat ay nagkristal sa isang sandali ng perpektong kalinawan. Ito na ang naging siya. Ito na ang ibig sabihin ko sa kanya. Tinanggal ko ang mensahe ng hindi sumasagot at nagpatuloy sa paglalakad. Ang pamilyar na kalye ng barangay namin ay parang kumot na komportable na bumalot sa akin, puno ng tunog at tanawin ng mga taong namumuhay ng tapat. Ano man ang mangyari pagkatapos, haharapin ko ito sa sarili kong paraan, buo ang dangal ko. Nanatili ang lottery ticket sa basurahan, nakalimutan at walang halaga. Habang naglalakad ako patungo sa anumang darating, mataas ang ulo. 3 araw na ang lumipas mula nang kunin ko ang kontrol ng finances ko. 3 tahimik na araw ng umaga na kape, simpleng pagkain at yung klaseng kapayapaan na dulot ng pag-alam na tama ang ginawa mo. Nagpapakulo ako ng scrambled eggs sa cast iron skillet nang biglang masira ng cellphone ang katahimikan sa matalim na tunog. Dad, ano bang ginawa mo sa card ko? Sumabog ang boses ni Carla sa receiver bago ko pa man masabi ang hello. Declined sa Nordstrom. Alam mo ba kung gaano kahiya yon? Maingat kong inilapag ang spatula. Matatag na ang kamay ko.
Inalis ko ang access mo pagkatapos mong magnakaw ng 780,000 mula sa account ko. Hindi ako nagnakaw. Tumaas ang tono niya. Yung pamilyar na tono niya noong teenager pa siya kapag nahuli sa kasinungalingan. Ginamit ko ang pera ng pamilya para sa regalo ng pamilya. Hindi ka humingi ng pahintulot, Carla. Hindi ka lang basta kinuha. Sa kabilang linya narinig ko ang kaluskos ng shopping bags, ang malayong ingay ng mall traffic. Tinatawagan niya ako mula sa parking lot ng mamahaling tindahan na nagpahiya sa kanya. Nakatayo ako roon na may 48,000 na handbag, Dad. 48,000. 3 beses na nirun ng sales associate ang card ko bago sinabi sa harap ng lahat na declined. Nakatingin ang ibang customer. Mukha akong ordinaryong tao na hindi kayang bilhin ang binibili niya. Ang paraan ng pagsabi niya sa ordinaryong tao ay nagpaliit sa dibdib ko. Na para bang hindi makabili ng 48,000 na handbag ay moral na kabiguan. Paumanhin kong nahiya ka, sabi ko ng mahina. Pero hindi iyon nagbabago sa ginawa mo. Ano ang ginawa ko? Tumawa siya, pero walang katatawanan doon. Ang ginawa ko ay tratuhin si Eric ng may respeto na deserve niya, isang bagay na hindi mo natutunan. Dinala ko ang telepono sa hapagkainan ko, naupo sa parehong upuan, kung saan ko natuklasan ang pagnanakaw niya, ilang araw na ang nakalipas. Carla, ako ang nagpalaki sa'yo. Nagtatrabaho ako ng 6 na oras sa isang linggo para mapag-aral kita sa kolehiyo. Akala ko may halaga yon. At tinulungan kami ni Eric na makalampas doon, sagot niya ng may galit. Ipinakita niya sa amin kung ano ang tunay na tagumpay, kung ano ang ibig sabihin ng pagiging mapagbigay, hindi yung pag-upo sa tumpok ng pera na parang kuripot. Parang pisikal na hampas ang akusasyon. 40 taon ng maingat na pagtitipid, pagpili ng generic na grocery at pagmamaneho ng second-hand na kotse para mabigyan ko ng magandang buhay ang pamilya ko. At ganito ang tingin niya roon. Magsisisisi ka sa desisyong to, Dad. Lumalim ang boses niya sa tono na hindi ko pa narinig noon, malamig at kalkulado. Sa tingin mo kaya mong pahiyain ako sa publiko at basta na lang aalis? Sa tingin mo walang kaparusahan? Carla, hindi ko sinisiraan ang buhay mo. Pinoprotektahan ko lang ang sarili ko. Hindi, sabi niya. Selfish ka, petty at malupit. Bawat salita ay sinadya para tamaan ang pinakamalalim kong takot. Pero hindi ko hahayaang makalusot ka rito. May mga kaibigan ako, Dad. Mga taong mahalaga sa komunidad na ito. Mga taong naiintindihan kung ano talaga ang family loyalty. Patay ang linya ng may matalim na click na tumunog sa tahimik kong kusina. Inilapag ko ang telepono at bumalik sa mga itlog ko. Pero malamig na ang mga ito sa kawali. Kahit painitin ko ulit, parang abo ang lasa. Noong gabing yon, sinubukan kong i-distract ang sarili ko sa telebisyon. Nagpapalit-palit ng channel ng walang particular na layunin. Nature documentary tungkol sa mga lobo, cooking show na may komplikadong French pastry, balita tungkol sa economic policies na parang hindi nauugnay sa maliit kong mundo. Nakaupo ang tablet ko sa coffee table, hindi binuksan mula kahapon. Iniwasan ko ang social media, iniwasan ang tukso na tingnan ang buhay ni Carla mula sa malayo, pero nanalo sa wakas ang kuryosidad. Binuksan ko ang Facebook at nag-scroll sa karaniwang update ng kapitbahay at vacation photos ng malayong pinsan. Pagkatapos ay nakita ko ito. Nasa itaas ng feed ko ang post ni Carla, kasama ang larawan niya na mukhang devastated. Pula ang mata na may maingat na nilagay na luha. Nasasaktan akong isulat to, pero kailangan ko ng suporta ngayon. Pinili ng tatay ko na putulin ang access ko sa tinatawag na family money natin. Pagkatapos ng maraming taon na ako ang nandyan para sa kanya, tinulungan siya pagkamatay ni Mommy, pinamahalaan ang mga gawain niya nang hindi niya kaya. Bigla siyang nagdesisyon na hindi na ako karapat-dapat sa tiwala niya. Lahat dahil binili ko si Eric na higit na naging tatay sa pamilya natin kaysa kanino man, ng regalo gamit ang perang nakaupo lang sa account. Hindi ko akalain na ang sarili kong tatay ay kaya maging ganito ka-selfish at malupit. Totoo kong tinatanong ko na ang lahat ng alam ko tungkol sa lalaking nagpalaki sa akin. Ang post ay may 47 likes at 23 comments na. Nag-scroll ako sa mga ito, umiikot ang tiyan ko sa bawat simpatiyang tugon. OMG Carla, sobrang paumanhin ko. Ang mga matatanda minsan nagiging paranoid sa pera.
Dapat magpasalamat ang tatay mo na may anak na caring katulad mo. Nakakahiya to. Napakabuting tao ni Eric. Deserve niya ang regalo na iyon. Ang tatay mo ang OA. Team Carla. Wala dapat ang matandang iyon na magtago ng pera na dapat sa anak niya. Nag-mobilize rin ang professional network ni Eric sa LinkedIn at Facebook. Ang mga post niya ay may bigat ng kredibilidad sa negosyo. Ang kanilang shared social circle, mga taong kilala ko sa loob ng maraming taon, ay pampublikong sumuporta sa bersyon ni Carla. Isinara ko ang laptop at naglakad patungo sa bintana ng kusina ko. Tinitingnan ang barangay na tinawag kong tahanan sa loob ng 30 taon. 3 kapitbahay ang nakatayo malapit sa mailbox ko. Malinaw na pinag-uusapan ang sitwasyon. Nang makita nila akong nasa bintana, nagkawatak-watak sila na parang mga batang nahuli. Biglang nag-vibrate ang cellphone ko mula sa unknown number. Channel 6, gustong i-interview ka tungkol sa lottery controversy. Pwede ka bang tawagan? Isa pang mensahe. Columbus Dispatch humihingi ng comment sa family lottery dispute. At isa pa. Legal representation available para sa lottery ticket disputes. Libre ang consultation. Pinatay ko ang cellphone ko at umupo sa tahimik kong kusina. Nasa mesa pa rin ang opisyal na papeles ng lottery, nakahiga na parang ebidensya ng aking pagkakasala. Sa labas nagbubulungan at nag-iisip ang mga kapitbahay ko. Ang hatol nila ay dala ng social media comments at maingat na distansya. Hindi ko napansin ang ironiya. 7.2 bilyon ang halaga ko at hindi pa ako nakaramdam ng ganito kalungkot sa buong buhay ko. Sa umaga, kumalat ang kwento sa maliit na sulok ng internet namin. Nagbubulungan ang local Facebook groups tungkol sa family loyalty, legal obligations at moral responsibilities. Sa neighborhood app na Nextdoor, may mainit na diskusyon tungkol sa greedy lottery winner sa Maple Street. Nagkamali ako nang basahin ko ang mga comments sa post ni Carla. Nakakadiri ito. Paano kaya ng tatay ang gawin to sa sariling anak? Kailangan ng makialam ang mga lawyer. Pag nanakaw to, malinaw. Kilala ko ang pamilyang to. Ang anak palaging mapagmahal at mabait. Ang tatay naman lagi ng kakaiba sa pera. Team Carla, wala dapat ang matandang yon na magtago ng pera na dapat sa anak. Nag-mobilize rin ang professional network ni Eric sa LinkedIn at Facebook. Ang mga post niya ay may bigat ng kredibilidad sa negosyo. Ang kanilang shared social circle, mga taong kilala ko sa loob ng maraming taon, ay pampublikong sumuporta sa bersyon ni Carla. Isinara ko ang laptop at naglakad patungo sa bintana ng kusina ko. Tinitingnan ang barangay na tinawag kong tahanan sa loob ng 30 taon. 3 kapitbahay ang nakatayo malapit sa mailbox ko. Malinaw na pinag-uusapan ang sitwasyon. Nang makita nila akong nasa bintana, nagkawatak-watak sila na parang mga batang nahuli. Biglang nag-vibrate ang cellphone ko mula sa unknown number. Channel 6, gustong i-interview ka tungkol sa lottery controversy. Pwede ka bang tawagan? Isa pang mensahe. Columbus Dispatch humihingi ng comment sa family lottery dispute. At isa pa, legal representation available para sa lottery ticket disputes. Libre ang consultation. Pinatay ko ang cellphone ko at umupo sa tahimik kong kusina. Nasa mesa pa rin ang opisyal na papeles ng lottery, nakahiga na parang ebidensya ng aking pagkakasala. Sa labas, nagbubulungan at nag-iisip ang mga kapitbahay ko. Ang hatol nila ay dala ng social media comments at maingat na distansya. Hindi ko napansin ang ironiya. 7.2 bilyon ang halaga ko. At hindi pa ako nakaramdam ng ganito kalungkot sa buong buhay ko. Kinabukasan ng umaga, kumalat ang kwento sa maliit na sulok ng internet namin. Nagbubulungan ang local Facebook groups tungkol sa family loyalty, legal obligations, at moral responsibilities. Sa neighborhood app na Nextdoor, may mainit na diskusyon tungkol sa greedy lottery winner sa Maple Street. Nagkamali ako nang basahin ko ang mga comments sa post ni Carla. Nakakadiri ito. Paano kaya ng tatay ang gawin to sa sariling anak? Kailangan ng makialam ang mga lawyer. Pag nanakaw to, malinaw. Kilala ko ang pamilyang to. Ang anak palaging mapagmahal at mabait. Ang tatay naman lagi ng kakaiba sa pera. Team Carla. Wala dapat ang matandang iyon na magtago ng pera na dapat sa anak. Nag-mobilize rin ang professional network ni Eric sa LinkedIn at Facebook. Ang mga post niya ay may bigat ng kredibilidad sa negosyo.
Ang kanilang shared social circle, mga taong kilala ko sa loob ng maraming taon, ay pampublikong sumuporta sa bersyon ni Carla. Isinara ko ang laptop at naglakad patungo sa bintana ng kusina ko, tinitingnan ang barangay na tinawag kong tahanan sa loob ng 30 taon. 3 kapitbahay ang nakatayo malapit sa mailbox ko, malinaw na pinag-uusapan ang sitwasyon. Nang makita nila akong nasa bintana, nagkawatak-watak sila na parang mga batang nahuli. Biglang nag-vibrate ang cellphone ko mula sa unknown number. Channel 6 gustong i-interview ka tungkol sa lottery controversy. Pwede ka bang tawagan? Isa pang mensahe. Columbus Dispatch humihingi ng comment sa family lottery dispute. At isa pa, legal representation available para sa lottery ticket disputes. Libre ang consultation. Pinatay ko ang cellphone ko at umupo sa tahimik kong kusina. Nasa mesa pa rin ang opisyal na papeles ng lottery. Nakahiga na parang ebidensya ng aking pagkakasala. Sa labas, nagbubulungan at nag-iisip ang mga kapitbahay ko. Ang hatol nila ay dala ng social media comments at maingat na distansya. Hindi ko napansin ang ironiya. 7.2 bilyon ang halaga ko at hindi pa ako nakaramdam ng ganito kalungkot sa buong buhay ko. Kinabukasan ng umaga, kumalat ang kwento sa maliit na sulok ng internet namin. Nagbubulungan ang local Facebook groups tungkol sa family loyalty, legal obligations, at moral responsibilities. Sa neighborhood app na Nextdoor, may mainit na diskusyon tungkol sa greedy lottery winner sa Maple Street. Nagkamali ako nang basahin ko ang mga comment sa post ni Carla. Nakakadiri ito. Paano kaya ng tatay ang gawin to sa sariling anak? Kailangan nang makialam ang mga lawyer. Pag nanakaw to, malinaw. Kilala ko ang pamilyang to. Ang anak palaging mapagmahal at mabait. Ang tatay naman lagi nang kakaiba sa pera. Team Carla. Wala dapat ang matandang yon na magtago ng pera na dapat sa anak. Nag-mobilize rin ang professional network ni Eric sa LinkedIn at Facebook. Ang mga post niya ay may bigat ng kredibilidad sa negosyo. Ang kanilang shared social circle, mga taong kilala ko sa loob ng maraming taon, ay pampublikong sumuporta sa bersyon ni Carla. Isinara ko ang laptop at naglakad patungo sa bintana ng kusina ko. Tinitingnan ang barangay na tinawag kong tahanan sa loob ng 30 taon. 3 kapitbahay ang nakatayo malapit sa mailbox ko. Malinaw na pinag-uusapan ang sitwasyon. Nang makita nila akong nasa bintana, nagkawatak-watak sila na parang mga batang nahuli. Biglang nag-vibrate ang cellphone ko mula sa unknown number. Channel 6 gustong i-interview ka tungkol sa lottery controversy. Pwede ka bang tawagan? Isa pang mensahe. Columbus Dispatch humihingi ng comment sa family lottery dispute. At isa pa, legal representation available para sa lottery ticket disputes. Libre ang consultation. Pinatay ko ang cellphone ko at umupo sa tahimik kong kusina. Nasa mesa pa rin ang opisyal na papeles ng lottery, nakahiga na parang ebidensya ng aking pagkakasala. Sa labas, nagbubulungan at nag-iisip ang mga kapitbahay ko. Ang hatol nila ay dala ng social media comments at maingat na distansya. Hindi ko napansin ang ironiya. 7.2 bilyon ang halaga ko. At hindi pa ako nakaramdam ng ganito kalungkot sa buong buhay ko. Kinabukasan ng umaga, kumalat ang kwento sa maliit na sulok ng internet namin. Nagbubulungan ang local Facebook groups tungkol sa family loyalty, legal obligations, at moral responsibilities. Sa neighborhood app na Nextdoor, may mainit na diskusyon tungkol sa greedy lottery winner sa Maple Street. Nagkamali ako nang basahin ko ang mga comments sa post ni Carla. Nakakadiri ito. Paano kaya ng tatay ang gawin to sa sariling anak? Kailangan nang makialam ang mga lawyer. Pag nanakaw to, malinaw. Kilala ko ang pamilyang to. Ang anak palaging mapagmahal at mabait. Ang tatay naman lagi nang kakaiba sa pera. Team Carla. Wala dapat ang matandang yon na magtago ng pera na dapat sa anak. Nag-mobilize rin ang professional network ni Eric sa LinkedIn at Facebook. Ang mga post niya ay may bigat ng kredibilidad sa negosyo. Ang kanilang shared social circle, mga taong kilala ko sa loob ng maraming taon, ay pampublikong sumuporta sa bersyon ni Carla. Isinara ko ang laptop at naglakad patungo sa bintana ng kusina ko. Tinitingnan ang barangay na tinawag kong tahanan sa loob ng 30 taon. 3 kapitbahay ang nakatayo malapit sa mailbox ko, malinaw na pinag-uusapan ang sitwasyon.
Nang makita nila akong nasa bintana, nagkawatak-watak sila na parang mga batang nahuli. Biglang nag-vibrate ang cellphone ko mula sa unknown number. Channel 6, gustong i-interview ka tungkol sa lottery controversy? Pwede ka bang tawagan? Isa pang mensahe. Columbus Dispatch humihingi ng comment sa family lottery dispute. At isa pa, legal representation available para sa lottery ticket disputes. Libre ang consultation. Pinatay ko ang cellphone ko at umupo sa tahimik kong kusina. Nasa mesa pa rin ang opisyal na papeles ng lottery, nakahiga na parang ebidensya ng aking pagkakasala. Sa labas, nagbubulungan at nag-iisip ang mga kapitbahay ko. Ang hatol nila ay dala ng social media comments at maingat na distansya. Hindi ko napansin ang ironiya. 7.2 bilyon ang halaga ko at hindi pa ako nakaramdam ng ganito kalungkot sa buong buhay ko. Kinabukasan ng umaga, kumalat ang kwento sa maliit na sulok ng internet namin. Nagbubulungan ang local Facebook groups tungkol sa family loyalty, legal obligations, at moral responsibilities. Sa neighborhood app na Nextdoor, may mainit na diskusyon tungkol sa greedy lottery winner sa Maple Street. Nagkamali ako nang basahin ko ang mga comments sa post ni Carla. Nakakadiri ito. Paano kaya ng tatay ang gawin to sa sariling anak? Kailangan nang makialam ang mga lawyer. Pag nanakaw to, malinaw. Kilala ko ang pamilyang to. Ang anak palaging mapagmahal at mabait. Ang tatay naman lagi nang kakaiba sa pera. Team Carla, wala dapat ang matandang iyon na magtago ng pera na dapat sa anak. Nag-mobilize rin ang professional network ni Eric sa LinkedIn at Facebook. Ang mga post niya ay may bigat ng kredibilidad sa negosyo. Ang kanilang shared social circle, mga taong kilala ko sa loob ng maraming taon, ay pampublikong sumuporta sa bersyon ni Carla. Isinara ko ang laptop at naglakad patungo sa bintana ng kusina ko. Tinitingnan ang barangay na tinawag kong tahanan sa loob ng 30 taon. 3 kapitbahay ang nakatayo malapit sa mailbox ko. Malinaw na pinag-uusapan ang sitwasyon. Nang makita nila akong nasa bintana, nagkawatak-watak sila na parang mga batang nahuli. Biglang nag-vibrate ang cellphone ko mula sa unknown number. Channel 6, gustong i-interview ka tungkol sa lottery controversy. Pwede ka bang tawagan? Isa pang mensahe. Columbus Dispatch humihingi ng comment sa family lottery dispute. At isa pa. Legal representation available para sa lottery ticket disputes. Libre ang consultation. Pinatay ko ang cellphone ko at umupo sa tahimik kong kusina. Nasa mesa pa rin ang opisyal na papeles ng lottery, nakahiga na parang ebidensya ng aking pagkakasala. Sa labas, nagbubulungan at nag-iisip ang mga kapitbahay ko. Ang hatol nila ay dala ng social media comments at maingat na distansya. Hindi ko napansin ang ironiya. 7.2 bilyon ang halaga ko at hindi pa ako nakaramdam ng ganito kalungkot sa buong buhay ko. Kinabukasan ng umaga, kumalat ang kwento sa maliit na sulok ng internet namin. Nagbubulungan ang local Facebook groups tungkol sa family loyalty, legal obligations, at moral responsibilities. Sa neighborhood app na Nextdoor, may mainit na diskusyon tungkol sa greedy lottery winner sa Maple Street. Nagkamali ako nang basahin ko ang mga comments sa post ni Carla. Nakakadiri ito. Paano kaya ng tatay ang gawin to sa sariling anak? Kailangan nang makialam ang mga lawyer. Pag nanakaw to, malinaw. Kilala ko ang pamilyang to. Ang anak palaging mapagmahal at mabait. Ang tatay naman lagi nang kakaiba sa pera. Team Carla, wala dapat ang matandang iyon na magtago ng pera na dapat sa anak. Nag-mobilize rin ang professional network ni Eric sa LinkedIn at Facebook. Ang mga post niya ay may bigat ng kredibilidad sa negosyo. Ang kanilang shared social circle, mga taong kilala ko sa loob ng maraming taon, ay pampublikong sumuporta sa bersyon ni Carla. Isinara ko ang laptop at naglakad patungo sa bintana ng kusina ko. Tinitingnan ang barangay na tinawag kong tahanan sa loob ng 30 taon. 3 kapitbahay ang nakatayo malapit sa mailbox ko. Malinaw na pinag-uusapan ang sitwasyon. Nang makita nila akong nasa bintana, nagkawatak-watak sila na parang mga batang nahuli. Biglang nag-vibrate ang cellphone ko mula sa unknown number. Channel 6, gustong i-interview ka tungkol sa lottery controversy. Pwede ka bang tawagan? Isa pang mensahe.
Columbus Dispatch humihingi ng comment sa family lottery dispute. At isa pa, legal representation available para sa lottery ticket disputes. Libre ang consultation. Pinatay ko ang cellphone ko at umupo sa tahimik kong kusina. Nasa mesa pa rin ang opisyal na papeles ng lottery. Nakahiga na parang ebidensya ng aking pagkakasala. Sa labas, nagbubulungan at nag-iisip ang mga kapitbahay ko. Ang hatol nila ay dala ng social media comments at maingat na distansya. Hindi ko napansin ang ironiya. 7.2 bilyon ang halaga ko at hindi pa ako nakaramdam ng ganito kalungkot sa buong buhay ko. Kinabukasan ng umaga, kumalat ang kwento sa maliit na sulok ng internet namin. Nagbubulungan ang local Facebook groups tungkol sa family loyalty, legal obligations, at moral responsibilities. Sa neighborhood app na Nextdoor, may mainit na diskusyon tungkol sa greedy lottery winner sa Maple Street. Nagkamali ako nang basahin ko ang mga comments sa post ni Carla. Nakakadiri to. Paano kaya ng tatay ang gawin to sa sariling anak? Kailangan nang makialam ang mga lawyer. Pag nanakaw to, malinaw. Kilala ko ang pamilyang to. Ang anak palaging mapagmahal at mabait. Ang tatay naman lagi nang kakaiba sa pera. Team Carla, wala dapat ang matandang yon na magtago ng pera na dapat sa anak. Nag-mobilize rin ang professional network ni Eric sa LinkedIn at Facebook. Ang mga post niya ay may bigat ng kredibilidad sa negosyo. Ang kanilang shared social circle, mga taong kilala ko sa loob ng maraming taon, ay pampublikong sumuporta sa bersyon ni Carla. Isinara ko ang laptop at naglakad patungo sa bintana ng kusina ko. Tinitingnan ang barangay na tinawag kong tahanan sa loob ng 30 taon. 3 kapitbahay ang nakatayo malapit sa mailbox ko. Malinaw na pinag-uusapan ang sitwasyon. Nang makita nila akong nasa bintana, nagkawatak-watak sila na parang mga batang nahuli. Biglang nag-vibrate ang cellphone ko mula sa unknown number. Channel 6, gustong i-interview ka tungkol sa lottery controversy. Pwede ka bang tawagan? Isa pang mensahe. Columbus Dispatch humihingi ng comment sa family lottery dispute. At isa pa. Legal representation available para sa lottery ticket disputes. Libre ang consultation. Pinatay ko ang cellphone ko at umupo sa tahimik kong kusina. Nasa mesa pa rin ang opisyal na papeles ng lottery, nakahiga na parang ebidensya ng aking pagkakasala. Sa labas nagbubulungan at nag-iisip ang mga kapitbahay ko. Ang hatol nila ay dala ng social media comments at maingat na distansya. Hindi ko napansin ang ironiya. 7.2 bilyon ang halaga ko at hindi pa ako nakaramdam ng ganito kalungkot sa buong buhay ko. Kinabukasan ng umaga, kumalat ang kwento sa maliit na sulok ng internet namin. Nagbubulungan ang local Facebook groups tungkol sa family loyalty, legal obligations at moral responsibilities. Sa neighborhood app na Nextdoor, may mainit na diskusyon tungkol sa greedy lottery winner sa Maple Street. Nagkamali ako nang basahin ko ang mga comments sa post ni Carla. Nakakadiri ito. Paano kaya ng tatay ang gawin to sa sariling anak? Kailangan nang makialam ang mga lawyer. Pag nanakaw to, malinaw. Kilala ko ang pamilyang to. Ang anak palaging mapagmahal at mabait. Ang tatay naman lagi nang kakaiba sa pera. Team Carla, wala dapat ang matandang yon na magtago ng pera na dapat sa anak. Nag-mobilize rin ang professional network ni Eric sa LinkedIn at Facebook. Ang mga post niya ay may bigat ng kredibilidad sa negosyo. Ang kanilang shared social circle, mga taong kilala ko sa loob ng maraming taon, ay pampublikong sumuporta sa bersyon ni Carla. Isinara ko ang laptop at naglakad patungo sa bintana ng kusina ko. Tinitingnan ang barangay na tinawag kong tahanan sa loob ng 30 taon. 3 kapitbahay ang nakatayo malapit sa mailbox ko. Malinaw na pinag-uusapan ang sitwasyon. Nang makita nila akong nasa bintana, nagkawatak-watak sila na parang mga batang nahuli. Biglang nag-vibrate ang cellphone ko mula sa unknown number. Channel 6, gustong i-interview ka tungkol sa lottery controversy. Pwede ka bang tawagan? Isa pang mensahe. Columbus Dispatch humihingi ng comment sa family lottery dispute. At isa pa. Legal representation available para sa lottery ticket disputes. Libre ang consultation. Pinatay ko ang cellphone ko at umupo sa tahimik kong kusina. Nasa mesa pa rin ang opisyal na papeles ng lottery, nakahiga na parang ebidensya ng aking pagkakasala. Sa labas,
Nagbubulungan at nag-iisip ang mga kapitbahay ko. Ang hatol nila ay dala ng social media comments at maingat na distansya. Hindi ko napansin ang ironiya. 7.2 bilyon ang halaga ko. At hindi pa ako nakaramdam ng ganito kalungkot sa buong buhay ko. Kinabukasan ng umaga, kumalat ang kwento sa maliit na sulok ng internet namin. Nagbubulungan ang local Facebook groups tungkol sa family loyalty, legal obligations, at moral responsibilities. Sa neighborhood app na Nextdoor, may mainit na diskusyon tungkol sa greedy lottery winner sa Maple Street. Nagkamali ako nang basahin ko ang mga comments sa post ni Carla. Nakakadiri ito. Paano kaya ng tatay ang gawin to sa sariling anak? Kailangan nang makialam ang mga lawyer. Pag nanakaw to, malinaw. Kilala ko ang pamilyang to. Ang anak palaging mapagmahal at mabait. Ang tatay naman lagi ng kakaiba sa pera. Team Carla, wala dapat ang matandang yon na magtago ng pera na dapat sa anak. Nag-mobilize rin ang professional network ni Eric sa LinkedIn at Facebook. Ang mga post niya ay may bigat ng kredibilidad sa negosyo. Ang kanilang shared social circle, mga taong kilala ko sa loob ng maraming taon, ay pampublikong sumuporta sa bersyon ni Carla. Isinara ko ang laptop at naglakad patungo sa bintana ng kusina ko. Tinitingnan ang barangay na tinawag kong tahanan sa loob ng 30 taon. 3 kapitbahay ang nakatayo malapit sa mailbox ko. Malinaw na pinag-uusapan ang sitwasyon. Nang makita nila akong nasa bintana, nagkawatak-watak sila na parang mga batang nahuli. Biglang nag-vibrate ang cellphone ko mula sa unknown number. Channel 6 gustong i-interview ka tungkol sa lottery controversy. Pwede ka bang tawagan? Isa pang mensahe. Columbus Dispatch humihingi ng comment sa family lottery dispute. At isa pa, legal representation available para sa lottery ticket disputes. Libre ang consultation. Pinatay ko ang cellphone ko at umupo sa tahimik kong kusina. Nasa mesa pa rin ang opisyal na papeles ng lottery. Nakahiga na parang ebidensya ng aking pagkakasala. Sa labas nagbubulungan at nag-iisip ang mga kapitbahay ko. Ang hatol nila ay dala ng social media comments at maingat na distansya. Hindi ko napansin ang ironiya. 7.2 bilyon ang halaga ko at hindi pa ako nakaramdam ng ganito kalungkot sa buong buhay ko. Kinabukasan ng umaga, kumalat ang kwento sa maliit na sulok ng internet namin. Nagbubulungan ang local Facebook groups tungkol sa family loyalty, legal obligations, at moral responsibilities. Sa neighborhood app na Nextdoor, may mainit na diskusyon tungkol sa greedy lottery winner sa Maple Street. Nagkamali ako nang basahin ko ang mga comments sa post ni Carla. Nakakadiri to. Paano kaya ng tatay ang gawin to sa sariling anak? Kailangan nang makialam ang mga lawyer. Pag nanakaw to, malinaw. Kilala ko ang pamilyang to. Ang anak palaging mapagmahal at mabait. Ang tatay naman lagi ng kakaiba sa pera. Team Carla, wala dapat ang matandang yon na magtago ng pera na dapat sa anak. Nag-mobilize rin ang professional network ni Eric sa LinkedIn at Facebook. Ang mga post niya ay may bigat ng kredibilidad sa negosyo. Ang kanilang shared social circle, mga taong kilala ko sa loob ng maraming taon, ay pampublikong sumuporta sa bersyon ni Carla. Isinara ko ang laptop at naglakad patungo sa bintana ng kusina ko. Tinitingnan ang barangay na tinawag kong tahanan sa loob ng 30 taon. 3 kapitbahay ang nakatayo malapit sa mailbox ko. Malinaw na pinag-uusapan ang sitwasyon. Nang makita nila akong nasa bintana, nagkawatak-watak sila na parang mga batang nahuli. Biglang nag-vibrate ang cellphone ko mula sa unknown number. Channel 6 gustong i-interview ka tungkol sa lottery controversy. Pwede ka bang tawagan? Isa pang mensahe. Columbus Dispatch humihingi ng comment sa family lottery dispute. At isa pa, legal representation available para sa lottery ticket disputes. Libre ang consultation. Pinatay ko ang cellphone ko at umupo sa tahimik kong kusina. Nasa mesa pa rin ang opisyal na papeles ng lottery, nakahiga na parang ebidensya ng aking pagkakasala. Sa labas nagbubulungan at nag-iisip ang mga kapitbahay ko. Ang hatol nila ay dala ng social media comments at maingat na distansya. Hindi ko napansin ang ironiya. 7.2 bilyon ang halaga ko at hindi pa ako nakaramdam ng ganito kalungkot sa buong buhay ko. Kinabukasan ng umaga, kumalat ang kwento sa maliit na sulok ng internet namin.
Nagbubulungan ang local Facebook groups tungkol sa family loyalty, legal obligations at moral responsibilities. Sa neighborhood app na Nextdoor, may mainit na diskusyon tungkol sa greedy lottery winner sa Maple Street. Nagkamali ako nang basahin ko ang mga comments sa post ni Carla. Nakakadiri ito. Paano kaya ng tatay ang gawin to sa sariling anak? Kailangan ng makialam ang mga lawyer. Pag nanakaw to, malinaw. Kilala ko ang pamilyang to. Ang anak palaging mapagmahal at mabait. Ang tatay naman lagi ng kakaiba sa pera. Team Carla, wala dapat ang matandang yon na magtago ng pera na dapat sa anak. Nag-mobilize rin ang professional network ni Eric sa LinkedIn at Facebook. Ang mga post niya ay may bigat ng kredibilidad sa negosyo. Ang kanilang shared social circle, mga taong kilala ko sa loob ng maraming taon, ay pampublikong sumuporta sa bersyon ni Carla. Isinara ko ang laptop at naglakad patungo sa bintana ng kusina ko. Tinitingnan ang barangay na tinawag kong tahanan sa loob ng 30 taon. 3 kapitbahay ang nakatayo malapit sa mailbox ko. Malinaw na pinag-uusapan ang sitwasyon. Nang makita nila akong nasa bintana, nagkawatak-watak sila na parang mga batang nahuli. Biglang nag-vibrate ang cellphone ko mula sa unknown number. Channel 6, gustong i-interview ka tungkol sa lottery controversy. Pwede ka bang tawagan? Isa pang mensahe. Columbus Dispatch humihingi ng comment sa family lottery dispute. At isa pa, legal representation available para sa lottery ticket disputes. Libre ang consultation. Pinatay ko ang cellphone ko at umupo sa tahimik kong kusina. Nasa mesa pa rin ang opisyal na papeles ng lottery, nakahiga na parang ebidensya ng aking pagkakasala. Sa labas, nagbubulungan at nag-iisip ang mga kapitbahay ko. Ang hatol nila ay dala ng social media comments at maingat na distansya. Hindi ko napansin ang ironiya. 7.2 bilyon ang halaga ko. At hindi pa ako nakaramdam ng ganito kalungkot sa buong buhay ko. Kinabukasan ng umaga, kumalat ang kwento sa maliit na sulok ng internet namin. Nagbubulungan ang local Facebook groups tungkol sa family loyalty, legal obligations, at moral responsibilities. Sa neighborhood app na Nextdoor, may mainit na diskusyon tungkol sa greedy lottery winner sa Maple Street. Nagkamali ako nang basahin ko ang mga comments sa post ni Carla. Nakakadiri ito. Paano kaya ng tatay ang gawin to sa sariling anak? Kailangan ng makialam ang mga lawyer. Pag nanakaw to, malinaw. Kilala ko ang pamilyang to. Ang anak palaging mapagmahal at mabait. Ang tatay naman lagi ng kakaiba sa pera. Team Carla, wala dapat ang matandang yon na magtago ng pera na dapat sa anak. Nag-mobilize rin ang professional network ni Eric sa LinkedIn at Facebook. Ang mga post niya ay may bigat ng kredibilidad sa negosyo. Ang kanilang shared social circle, mga taong kilala ko sa loob ng maraming taon, ay pampublikong sumuporta sa bersyon ni Carla. Isinara ko ang laptop at naglakad patungo sa bintana ng kusina ko. Tinitingnan ang barangay na tinawag kong tahanan sa loob ng 30 taon. 3 kapitbahay ang nakatayo malapit sa mailbox ko. Malinaw na pinag-uusapan ang sitwasyon. Nang makita nila akong nasa bintana, nagkawatak-watak sila na parang mga batang nahuli. Biglang nag-vibrate ang cellphone ko mula sa unknown number. Channel 6, gustong i-interview ka tungkol sa lottery controversy. Pwede ka bang tawagan? Isa pang mensahe. Columbus Dispatch humihingi ng comment sa family lottery dispute. At isa pa, legal representation available para sa lottery ticket disputes. Libre ang consultation. Pinatay ko ang cellphone ko at umupo sa tahimik kong kusina. Nasa mesa pa rin ang opisyal na papeles ng lottery, nakahiga na parang ebidensya ng aking pagkakasala. Sa labas, nagbubulungan at nag-iisip ang mga kapitbahay ko. Ang hatol nila ay dala ng social media comments at maingat na distansya. Hindi ko napansin ang ironiya. 7.2 bilyon ang halaga ko. At hindi pa ako nakaramdam ng ganito kalungkot sa buong buhay ko. Kinabukasan ng umaga, kumalat ang kwento sa maliit na sulok ng internet namin. Nagbubulungan ang local Facebook groups tungkol sa family loyalty, legal obligations, at moral responsibilities. Sa neighborhood app na Nextdoor, may mainit na diskusyon tungkol sa greedy lottery winner sa Maple Street. Nagkamali ako nang basahin ko ang mga comments sa post ni Carla. Nakakadiri ito. Paano kaya ng tatay ang gawin to sa sariling anak? Kailangan ng makialam ang mga lawyer.
Pag nanakaw to, malinaw. Kilala ko ang pamilyang to. Ang anak palaging mapagmahal at mabait. Ang tatay naman lagi ng kakaiba sa pera. Team Carla. Wala dapat ang matandang iyon na magtago ng pera na dapat sa anak. Nag-mobilize rin ang professional network ni Eric sa LinkedIn at Facebook. Ang mga post niya ay may bigat ng kredibilidad sa negosyo. Ang kanilang shared social circle, mga taong kilala ko sa loob ng maraming taon, ay pampublikong sumuporta sa bersyon ni Carla. Isinara ko ang laptop at naglakad patungo sa bintana ng kusina ko, tinitingnan ang barangay na tinawag kong tahanan sa loob ng 30 taon. 3 kapitbahay ang nakatayo malapit sa mailbox ko, malinaw na pinag-uusapan ang sitwasyon. Nang makita nila akong nasa bintana, nagkawatak-watak sila na parang mga batang nahuli. Biglang nag-vibrate ang cellphone ko mula sa unknown number. Channel 6 gustong i-interview ka tungkol sa lottery controversy. Pwede ka bang tawagan? Isa pang mensahe. Columbus Dispatch humihingi ng comment sa family lottery dispute. At isa pa, legal representation available para sa lottery ticket disputes. Libre ang consultation. Pinatay ko ang cellphone ko at umupo sa tahimik kong kusina. Nasa mesa pa rin ang opisyal na papeles ng lottery. Nakahiga na parang ebidensya ng aking pagkakasala. Sa labas, nagbubulungan at nag-iisip ang mga kapitbahay ko. Ang hatol nila ay dala ng social media comments at maingat na distansya. Hindi ko napansin ang ironiya. 7.2 bilyon ang halaga ko at hindi pa ako nakaramdam ng ganito kalungkot sa buong buhay ko. Kinabukasan ng umaga, kumalat ang kwento sa maliit na sulok ng internet namin. Nagbubulungan ang local Facebook groups tungkol sa family loyalty, legal obligations at moral responsibilities. Sa neighborhood app na Nextdoor, may mainit na diskusyon tungkol sa greedy lottery winner sa Maple Street. Nagkamali ako nang basahin ko ang mga comments sa post ni Carla. Nakakadiri to. Paano kaya ng tatay ang gawin to sa sariling anak? Kailangan nang makialam ang mga lawyer. Pag nanakaw to, malinaw. Kilala ko ang pamilyang to. Ang anak palaging mapagmahal at mabait. Ang tatay naman lagi ng kakaiba sa pera. Team Carla. Wala dapat ang matandang yon na magtago ng pera na dapat sa anak. Nag-mobilize rin ang professional network ni Eric sa LinkedIn at Facebook. Ang mga post niya ay may bigat ng kredibilidad sa negosyo. Ang kanilang shared social circle, mga taong kilala ko sa loob ng maraming taon, ay pampublikong sumuporta sa bersyon ni Carla. Isinara ko ang laptop at naglakad patungo sa bintana ng kusina ko. Tinitingnan ang barangay na tinawag kong tahanan sa loob ng 30 taon. 3 kapitbahay ang nakatayo malapit sa mailbox ko. Malinaw na pinag-uusapan ang sitwasyon. Nang makita nila akong nasa bintana, nagkawatak-watak sila na parang mga batang nahuli. Biglang nag-vibrate ang cellphone ko mula sa unknown number. Channel 6 gustong i-interview ka tungkol sa lottery controversy. Pwede ka bang tawagan? Isa pang mensahe. Columbus Dispatch humihingi ng comment sa family lottery dispute. At isa pa, legal representation available para sa lottery ticket disputes. Libre ang consultation. Pinatay ko ang cellphone ko at umupo sa tahimik kong kusina. Nasa mesa pa rin ang opisyal na papeles ng lottery, nakahiga na parang ebidensya ng aking pagkakasala. Sa labas nagbubulungan at nag-iisip ang mga kapitbahay ko. Ang hatol nila ay dala ng social media comments at maingat na distansya. Hindi ko napansin ang ironiya. 7.2 bilyon ang halaga ko at hindi pa ako nakaramdam ng ganito kalungkot sa buong buhay ko. Kinabukasan ng umaga, kumalat ang kwento sa maliit na sulok ng internet namin. Nagbubulungan ang local Facebook groups tungkol sa family loyalty, legal obligations at moral responsibilities. Sa neighborhood app na Nextdoor, may mainit na diskusyon tungkol sa greedy lottery winner sa Maple Street. Nagkamali ako nang basahin ko ang mga comments sa post ni Carla. Nakakadiri ito. Paano kaya ng tatay ang gawin to sa sariling anak? Kailangan nang makialam ang mga lawyer. Pag nanakaw to, malinaw. Kilala ko ang pamilyang to. Ang anak palaging mapagmahal at mabait. Ang tatay naman lagi ng kakaiba sa pera. Team Carla. Wala dapat ang matandang yon na magtago ng pera na dapat sa anak. Nag-mobilize rin ang professional network ni Eric sa LinkedIn at Facebook.
Ang mga post niya ay may bigat ng kredibilidad sa negosyo. Ang kanilang shared social circle, mga taong kilala ko sa loob ng maraming taon, ay pampublikong sumuporta sa bersyon ni Carla. Isinara ko ang laptop at naglakad patungo sa bintana ng kusina ko. Tinitingnan ang barangay na tinawag kong tahanan sa loob ng 30 taon. 3 kapitbahay ang nakatayo malapit sa mailbox ko. Malinaw na pinag-uusapan ang sitwasyon. Nang makita nila akong nasa bintana, nagkawatak-watak sila na parang mga batang nahuli. Biglang nag-vibrate ang cellphone ko mula sa unknown number. Channel 6, gustong i-interview ka tungkol sa lottery controversy. Pwede ka bang tawagan? Isa pang mensahe. Columbus Dispatch humihingi ng comment sa family lottery dispute. At isa pa, legal representation available para sa lottery ticket disputes. Libre ang consultation. Pinatay ko ang cellphone ko at umupo sa tahimik kong kusina. Nasa mesa pa rin ang opisyal na papeles ng lottery, nakahiga na parang ebidensya ng aking pagkakasala. Sa labas, nagbubulungan at nag-iisip ang mga kapitbahay ko. Ang hatol nila ay dala ng social media comments at maingat na distansya. Hindi ko napansin ang ironiya. 7.2 bilyon ang halaga ko. At hindi pa ako nakaramdam ng ganito kalungkot sa buong buhay ko. Kinabukasan ng umaga, kumalat ang kwento sa maliit na sulok ng internet namin. Nagbubulungan ang local Facebook groups tungkol sa family loyalty, legal obligations, at moral responsibilities. Sa neighborhood app na Nextdoor, may mainit na diskusyon tungkol sa greedy lottery winner sa Maple Street. Nagkamali ako nang basahin ko ang mga comments sa post ni Carla. Nakakadiri ito. Paano kaya ng tatay ang gawin to sa sariling anak? Kailangan nang makialam ang mga lawyer. Pag nanakaw to, malinaw. Kilala ko ang pamilyang to. Ang anak palaging mapagmahal at mabait. Ang tatay naman lagi ng kakaiba sa pera. Team Carla. Wala dapat ang matandang iyon na magtago ng pera na dapat sa anak. Nag-mobilize rin ang professional network ni Eric sa LinkedIn at Facebook. Ang mga post niya ay may bigat ng kredibilidad sa negosyo. Ang kanilang shared social circle, mga taong kilala ko sa loob ng maraming taon, ay pampublikong sumuporta sa bersyon ni Carla. Isinara ko ang laptop at naglakad patungo sa bintana ng kusina ko. Tinitingnan ang barangay na tinawag kong tahanan sa loob ng 30 taon. 3 kapitbahay ang nakatayo malapit sa mailbox ko. Malinaw na pinag-uusapan ang sitwasyon. Nang makita nila akong nasa bintana, nagkawatak-watak sila na parang mga batang nahuli. Biglang nag-vibrate ang cellphone ko mula sa unknown number. Channel 6, gustong i-interview ka tungkol sa lottery controversy. Pwede ka bang tawagan? Isa pang mensahe. Columbus Dispatch humihingi ng comment sa family lottery dispute. At isa pa, legal representation available para sa lottery ticket disputes. Libre ang consultation. Pinatay ko ang cellphone ko at umupo sa tahimik kong kusina. Nasa mesa pa rin ang opisyal na papeles ng lottery. Nakahiga na parang ebidensya ng aking pagkakasala. Sa labas, nagbubulungan at nag-iisip ang mga kapitbahay ko. Ang hatol nila ay dala ng social media comments at maingat na distansya. Hindi ko napansin ang ironiya. 7.2 bilyon ang halaga ko at hindi pa ako nakaramdam ng ganito kalungkot sa buong buhay ko. Kinabukasan ng umaga, kumalat ang kwento sa maliit na sulok ng internet namin. Nagbubulungan ang local Facebook groups tungkol sa family loyalty, legal obligations, at moral responsibilities. Sa neighborhood app na Nextdoor, may mainit na diskusyon tungkol sa greedy lottery winner sa Maple Street. Nagkamali ako nang basahin ko ang mga comments sa post ni Carla. Nakakadiri to. Paano kaya ng tatay ang gawin to sa sariling anak? Kailangan nang makialam ang mga lawyer. Pag nanakaw to, malinaw. Kilala ko ang pamilyang to. Ang anak palaging mapagmahal at mabait. Ang tatay naman lagi ng kakaiba sa pera. Team Carla. Wala dapat ang matandang yon na magtago ng pera na dapat sa anak. Nag-mobilize rin ang professional network ni Eric sa LinkedIn at Facebook. Ang mga post niya ay may bigat ng kredibilidad sa negosyo. Ang kanilang shared social circle, mga taong kilala ko sa loob ng maraming taon, ay pampublikong sumuporta sa bersyon ni Carla. Isinara ko ang laptop at naglakad patungo sa bintana ng kusina ko. Tinitingnan ang barangay na tinawag kong tahanan sa loob ng 30 taon. 3 kapitbahay ang nakatayo malapit sa mailbox ko.
Malinaw na pinag-uusapan ang sitwasyon. Nang makita nila akong nasa bintana, nagkawatak-watak sila na parang mga batang nahuli. Biglang nag-vibrate ang cellphone ko mula sa unknown number. Channel 6, gustong i-interview ka tungkol sa lottery controversy. Pwede ka bang tawagan? Isa pang mensahe. Columbus Dispatch humihingi ng comment sa family lottery dispute. At isa pa. Legal representation available para sa lottery ticket disputes. Libre ang consultation. Pinatay ko ang cellphone ko at umupo sa tahimik kong kusina. Nasa mesa pa rin ang opisyal na papeles ng lottery, nakahiga na parang ebidensya ng aking pagkakasala. Sa labas nagbubulungan at nag-iisip ang mga kapitbahay ko. Ang hatol nila ay dala ng social media comments at maingat na distansya. Hindi ko napansin ang ironya. 7.2 bilyon ang halaga ko at hindi pa ako nakaramdam ng ganito kalungkot sa buong buhay ko. Kinabukasan ng umaga, kumalat ang kwento sa maliit na sulok ng internet namin. Nagbubulungan ang local Facebook groups tungkol sa family loyalty, legal obligations, at moral responsibilities. Sa neighborhood app na Nextdoor, may mainit na diskusyon tungkol sa greedy lottery winner sa Maple Street. Nagkamali ako nang basahin ko ang mga comments sa post ni Carla. Nakakadiri to. Paano kaya ng tatay ang gawin to sa sariling anak? Kailangan nang makialam ang mga lawyer. Pag nanakaw to, malinaw. Kilala ko ang pamilyang to. Ang anak palaging mapagmahal at mabait. Ang tatay naman lagi nang kakaiba sa pera. Team Carla, wala dapat ang matandang yon na magtago ng pera na dapat sa anak. Nag-mobilize rin ang professional network ni Eric sa LinkedIn at Facebook. Ang mga post niya ay may bigat ng kredibilidad sa negosyo. Ang kanilang shared social circle, mga taong kilala ko sa loob ng maraming taon, ay pampublikong sumuporta sa bersyon ni Carla. Isinara ko ang laptop at naglakad patungo sa bintana ng kusina ko. Tinitingnan ang barangay na tinawag kong tahanan sa loob ng 30 taon. 3 kapitbahay ang nakatayo malapit sa mailbox ko. Malinaw na pinag-uusapan ang sitwasyon. Nang makita nila akong nasa bintana, nagkawatak-watak sila na parang mga batang nahuli. Biglang nag-vibrate ang cellphone ko mula sa unknown number. Channel 6, gustong i-interview ka tungkol sa lottery controversy. Pwede ka bang tawagan? Isa pang mensahe. Columbus Dispatch humihingi ng comment sa family lottery dispute. At isa pa. Legal representation available para sa lottery ticket disputes. Libre ang consultation. Pinatay ko ang cellphone ko at umupo sa tahimik kong kusina. Nasa mesa pa rin ang opisyal na papeles ng lottery, nakahiga na parang ebidensya ng aking pagkakasala. Sa labas nagbubulungan at nag-iisip ang mga kapitbahay ko. Ang hatol nila ay dala ng social media comments at maingat na distansya. Hindi ko napansin ang ironiya. 7.2 bilyon ang halaga ko at hindi pa ako nakaramdam ng ganito kalungkot sa buong buhay ko. Kinabukasan ng umaga, kumalat ang kwento sa maliit na sulok ng internet namin. Nagbubulungan ang local Facebook groups tungkol sa family loyalty, legal obligations at moral responsibilities. Sa neighborhood app na Nextdoor, may mainit na diskusyon tungkol sa greedy lottery winner sa Maple Street. Nagkamali ako nang basahin ko ang mga comments sa post ni Carla. Nakakadiri ito. Paano kaya ng tatay ang gawin to sa sariling anak? Kailangan nang makialam ang mga lawyer. Pag nanakaw to, malinaw. Kilala ko ang pamilyang to. Ang anak palaging mapagmahal at mabait. Ang tatay naman lagi nang kakaiba sa pera. Team Carla, wala dapat ang matandang yon na magtago ng pera na dapat sa anak. Nag-mobilize rin ang professional network ni Eric sa LinkedIn at Facebook. Ang mga post niya ay may bigat ng kredibilidad sa negosyo. Ang kanilang shared social circle, mga taong kilala ko sa loob ng maraming taon, ay pampublikong sumuporta sa bersyon ni Carla. Isinara ko ang laptop at naglakad patungo sa bintana ng kusina ko. Tinitingnan ang barangay na tinawag kong tahanan sa loob ng 30 taon. 3 kapitbahay ang nakatayo malapit sa mailbox ko. Malinaw na pinag-uusapan ang sitwasyon. Nang makita nila akong nasa bintana, nagkawatak-watak sila na parang mga batang nahuli. Biglang nag-vibrate ang cellphone ko mula sa unknown number. Channel 6, gustong i-interview ka tungkol sa lottery controversy. Pwede ka bang tawagan? Isa pang mensahe. Columbus Dispatch humihingi ng comment sa family lottery dispute. At isa pa.
Legal representation available para sa lottery ticket disputes. Libre ang consultation. Pinatay ko ang cellphone ko at umupo sa tahimik kong kusina. Nasa mesa pa rin ang opisyal na papeles ng lottery, nakahiga na parang ebidensya ng aking pagkakasala. Sa labas, nagbubulungan at nag-iisip ang mga kapitbahay ko. Ang hatol nila ay dala ng social media comments at maingat na distansya. Hindi ko napansin ang ironiya. 7.2 bilyon ang halaga ko. At hindi pa ako nakaramdam ng ganito kalungkot sa buong buhay ko. Kinabukasan ng umaga, kumalat ang kwento sa maliit na sulok ng internet namin. Nagbubulungan ang local Facebook groups tungkol sa family loyalty, legal obligations, at moral responsibilities. Sa neighborhood app na Nextdoor, may mainit na diskusyon tungkol sa greedy lottery winner sa Maple Street. Nagkamali ako nang basahin ko ang mga comments sa post ni Carla. Nakakadiri ito. Paano kaya ng tatay ang gawin to sa sariling anak? Kailangan nang makialam ang mga lawyer. Pag nanakaw to, malinaw. Kilala ko ang pamilyang to. Ang anak palaging mapagmahal at mabait. Ang tatay naman lagi ng kakaiba sa pera. Team Carla. Wala dapat ang matandang iyon na magtago ng pera na dapat sa anak. Nag-mobilize rin ang professional network ni Eric sa LinkedIn at Facebook. Ang mga post niya ay may bigat ng kredibilidad sa negosyo. Ang kanilang shared social circle, mga taong kilala ko sa loob ng maraming taon, ay pampublikong sumuporta sa bersyon ni Carla. Isinara ko ang laptop at naglakad patungo sa bintana ng kusina ko. Tinitingnan ang barangay na tinawag kong tahanan sa loob ng 30 taon. 3 kapitbahay ang nakatayo malapit sa mailbox ko. Malinaw na pinag-uusapan ang sitwasyon. Nang makita nila akong nasa bintana, nagkawatak-watak sila na parang mga batang nahuli. Biglang nag-vibrate ang cellphone ko mula sa unknown number. Channel 6 gustong i-interview ka tungkol sa lottery controversy. Pwede ka bang tawagan? Isa pang mensahe. Columbus Dispatch humihingi ng comment sa family lottery dispute. At isa pa, legal representation available para sa lottery ticket disputes. Libre ang consultation. Pinatay ko ang cellphone ko at umupo sa tahimik kong kusina. Nasa mesa pa rin ang opisyal na papeles ng lottery. Nakahiga na parang ebidensya ng aking pagkakasala. Sa labas, nagbubulungan at nag-iisip ang mga kapitbahay ko. Ang hatol nila ay dala ng social media comments at maingat na distansya. Hindi ko napansin ang ironiya. 7.2 bilyon ang halaga ko at hindi pa ako nakaramdam ng ganito kalungkot sa buong buhay ko. Kinabukasan ng umaga, kumalat ang kwento sa maliit na sulok ng internet namin. Nagbubulungan ang local Facebook groups tungkol sa family loyalty, legal obligations, at moral responsibilities. Sa neighborhood app na Nextdoor, may mainit na diskusyon tungkol sa greedy lottery winner sa Maple Street. Nagkamali ako nang basahin ko ang mga comments sa post ni Carla. Nakakadiri ito. Paano kaya ng tatay ang gawin to sa sariling anak? Kailangan nang makialam ang mga lawyer. Pag nanakaw to, malinaw. Kilala ko ang pamilyang to. Ang anak palaging mapagmahal at mabait. Ang tatay naman lagi ng kakaiba sa pera. Team Carla. Wala dapat ang matandang iyon na magtago ng pera na dapat sa anak. Nag-mobilize rin ang professional network ni Eric sa LinkedIn at Facebook. Ang mga post niya ay may bigat ng kredibilidad sa negosyo. Ang kanilang shared social circle, mga taong kilala ko sa loob ng maraming taon, ay pampublikong sumuporta sa bersyon ni Carla. Isinara ko ang laptop at naglakad patungo sa bintana ng kusina ko. Tinitingnan ang barangay na tinawag kong tahanan sa loob ng 30 taon. 3 kapitbahay ang nakatayo malapit sa mailbox ko. Malinaw na pinag-uusapan ang sitwasyon. Nang makita nila akong nasa bintana, nagkawatak-watak sila na parang mga batang nahuli. Biglang nag-vibrate ang cellphone ko mula sa unknown number. Channel 6 gustong i-interview ka tungkol sa lottery controversy. Pwede ka bang tawagan? Isa pang mensahe. Columbus Dispatch humihingi ng comment sa family lottery dispute. At isa pa, legal representation available para sa lottery ticket disputes. Libre ang consultation. Pinatay ko ang cellphone ko at umupo sa tahimik kong kusina. Nasa mesa pa rin ang opisyal na papeles ng lottery. Nakahiga na parang ebidensya ng aking pagkakasala. Sa labas, nagbubulungan at nag-iisip ang mga kapitbahay ko. Ang hatol nila ay dala ng social media comments at maingat na distansya.
Hindi ko napansin ang ironiya. 7.2 bilyon ang halaga ko at hindi pa ako nakaramdam ng ganito kalungkot sa buong buhay ko. Kinabukasan ng umaga, kumalat ang kwento sa maliit na sulok ng internet namin. Nagbubulungan ang local Facebook groups tungkol sa family loyalty, legal obligations at moral responsibilities. Sa neighborhood app na Nextdoor, may mainit na diskusyon tungkol sa greedy lottery winner sa Maple Street. Nagkamali ako nang basahin ko ang mga comments sa post ni Carla. Nakakadiri to. Paano kaya ng tatay ang gawin to sa sariling anak? Kailangan nang makialam ang mga lawyer. Pag nanakaw to, malinaw. Kilala ko ang pamilyang to. Ang anak palaging mapagmahal at mabait. Ang tatay naman lagi nang kakaiba sa pera. Team Carla. Wala dapat ang matandang yon na magtago ng pera na dapat sa anak. Nag-mobilize rin ang professional network ni Eric sa LinkedIn at Facebook. Ang mga post niya ay may bigat ng kredibilidad sa negosyo. Ang kanilang shared social circle, mga taong kilala ko sa loob ng maraming taon, ay pampublikong sumuporta sa bersyon ni Carla. Isinara ko ang laptop at naglakad patungo sa bintana ng kusina ko. Tinitingnan ang barangay na tinawag kong tahanan sa loob ng 30 taon. 3 kapitbahay ang nakatayo malapit sa mailbox ko. Malinaw na pinag-uusapan ang sitwasyon. Nang makita nila akong nasa bintana, nagkawatak-watak sila na parang mga batang nahuli. Biglang nag-vibrate ang cellphone ko mula sa unknown number. Channel 6, gustong i-interview ka tungkol sa lottery controversy. Pwede ka bang tawagan? Isa pang mensahe. Columbus Dispatch humihingi ng comment sa family lottery dispute. At isa pa. Legal representation available para sa lottery ticket disputes. Libre ang consultation. Pinatay ko ang cellphone ko at umupo sa tahimik kong kusina. Nasa mesa pa rin ang opisyal na papeles ng lottery, nakahiga na parang ebidensya ng aking pagkakasala. Sa labas nagbubulungan at nag-iisip ang mga kapitbahay ko. Ang hatol nila ay dala ng social media comments at maingat na distansya. Hindi ko napansin ang ironiya. 7.2 bilyon ang halaga ko at hindi pa ako nakaramdam ng ganito kalungkot sa buong buhay ko. Kinabukasan ng umaga, kumalat ang kwento sa maliit na sulok ng internet namin. Nagbubulungan ang local Facebook groups tungkol sa family loyalty, legal obligations at moral responsibilities. Sa neighborhood app na Nextdoor, may mainit na diskusyon tungkol sa greedy lottery winner sa Maple Street. Nagkamali ako nang basahin ko ang mga comments sa post ni Carla. Nakakadiri ito. Paano kaya ng tatay ang gawin to sa sariling anak? Kailangan nang makialam ang mga lawyer. Pag nanakaw to, malinaw. Kilala ko ang pamilyang to. Ang anak palaging mapagmahal at mabait. Ang tatay naman lagi nang kakaiba sa pera. Team Carla. Wala dapat ang matandang yon na magtago ng pera na dapat sa anak. Nag-mobilize rin ang professional network ni Eric sa LinkedIn at Facebook. Ang mga post niya ay may bigat ng kredibilidad sa negosyo. Ang kanilang shared social circle, mga taong kilala ko sa loob ng maraming taon, ay pampublikong sumuporta sa bersyon ni Carla. Isinara ko ang laptop at naglakad patungo sa bintana ng kusina ko. Tinitingnan ang barangay na tinawag kong tahanan sa loob ng 30 taon. 3 kapitbahay ang nakatayo malapit sa mailbox ko. Malinaw na pinag-uusapan ang sitwasyon. Nang makita nila akong nasa bintana, nagkawatak-watak sila na parang mga batang nahuli. Biglang nag-vibrate ang cellphone ko mula sa unknown number. Channel 6, gustong i-interview ka tungkol sa lottery controversy. Pwede ka bang tawagan? Isa pang mensahe. Columbus Dispatch humihingi ng comment sa family lottery dispute. At isa pa. Legal representation available para sa lottery ticket disputes. Libre ang consultation. Pinatay ko ang cellphone ko at umupo sa tahimik kong kusina. Nasa mesa pa rin ang opisyal na papeles ng lottery, nakahiga na parang ebidensya ng aking pagkakasala. Sa labas, nagbubulungan at nag-iisip ang mga kapitbahay ko. Ang hatol nila ay dala ng social media comments at maingat na distansya. Hindi ko napansin ang ironiya. 7.2 bilyon ang halaga ko at hindi pa ako nakaramdam ng ganito kalungkot sa buong buhay ko. Kinabukasan ng umaga, kumalat ang kwento sa maliit na sulok ng internet namin. Nagbubulungan ang local Facebook groups tungkol sa family loyalty, legal obligations at moral responsibilities.
Sa neighborhood app na Nextdoor, may mainit na diskusyon tungkol sa greedy lottery winner sa Maple Street. Nagkamali ako nang basahin ko ang mga comment sa post ni Carla. Nakakadiri ito. Paano kaya ng tatay ang gawin na to sa sariling anak? Kailangan nang makialam ang mga lawyer. Pag nanakaw to, malinaw. Kilala ko ang pamilyang to. Ang anak palaging mapagmahal at mabait. Ang tatay naman lagi ng kakaiba sa pera. Team Carla. Wala dapat ang matandang yun na magtago ng pera na dapat sa anak. Nag-mobilize rin ang professional network ni Eric sa LinkedIn at Facebook. Ang mga post niya ay may bigat ng kredibilidad sa negosyo. Ang kanilang shared social circle, mga taong kilala ko sa loob ng maraming taon, ay pampublikong sumuporta sa bersyon ni Carla. Isinara ko ang laptop at naglakad patungo sa bintana ng kusina ko. Tinitingnan ng barangay na tinawag kong tahanan sa loob ng 30 taon. 3 kapitbahay ang nakatayo malapit sa mailbox ko. Malinaw na pinag-uusapan ang sitwasyon. Nang makita nila akong nasa bintana, nagkawatak-watak sila na parang mga batang nahuli. Biglang nag-vibrate ang cellphone ko mula sa unknown number. Channel 6 gustong i-interview ka tungkol sa lottery controversy. Pwede ka bang tawagan? Isa pang mensahe. Columbus Dispatch humihingi ng comment sa family lottery dispute. At isa pa, legal representation available para sa lottery ticket disputes. Libre ang consultation. Pinatay ko ang cellphone ko at umupo sa tahimik kong kusina. Nasa mesa pa rin ang opisyal na papeles ng lottery, nakahiga na parang ebidensya ng aking pagkakasala. Sa labas, nagbubulungan at nag-iisip ang mga kapitbahay ko. Ang hatol nila ay dala ng social media comments at maingat na distansya. Hindi ko napansin ang ironiya. P7.2 bilyon ang halaga ko at hindi pa ako nakaramdam ng ganito kalungkot sa buong buhay ko. Kinabukasan ng umaga, kumalat ang kwento sa maliit na sulok ng internet namin. Nagbubulungan ang local Facebook groups tungkol sa family loyalty, legal obligations, at moral responsibilities. Sa neighborhood app na Nextdoor, may mainit na diskusyon tungkol sa greedy lottery winner sa Maple Street. Nagkamali ako nang basahin ko ang mga comments sa post ni Carla. Nakakadiri ito. Paano kaya ng tatay ang gawin to sa sariling anak? Kailangan nang makialam ang mga lawyer. Pag nanakaw to, malinaw. Kilala ko ang pamilyang to. Ang anak palaging mapagmahal at mabait. Ang tatay naman lagi ng kakaiba sa pera. Team Carla. Wala dapat ang matandang yon na magtago ng pera na dapat sa anak. Nag-mobilize rin ang professional network ni Eric sa LinkedIn at Facebook. Ang mga post niya ay may bigat ng kredibilidad sa negosyo. Ang kanilang shared social circle, mga taong kilala ko sa loob ng maraming taon, ay pampublikong sumuporta sa bersyon ni Carla. Isinara ko ang laptop at naglakad patungo sa bintana ng kusina ko. Tinitingnan ng barangay na tinawag kong tahanan sa loob ng 30 taon. 3 kapitbahay ang nakatayo malapit sa mailbox ko, malinaw na pinag-uusapan ang sitwasyon. Nang makita nila akong nasa bintana, nagkawatak-watak sila na parang mga batang nahuli. Biglang nag-vibrate ang cellphone ko mula sa unknown number. Channel 6 gustong i-interview ka tungkol sa lottery controversy. Pwede ka bang tawagan? Isa pang mensahe. Columbus Dispatch humihingi ng comment sa family lottery dispute. At isa pa. Legal representation available para sa lottery ticket disputes. Libre ang consultation. Pinatay ko ang cellphone ko at umupo sa tahimik kong kusina. Nasa mesa pa rin ang opisyal na papeles ng lottery, nakahiga na parang ebidensya ng aking pagkakasala. Sa labas, nagbubulungan at nag-iisip ang mga kapitbahay ko. Ang hatol nila ay dala ng social media comments at maingat na distansya. Hindi ko napansin ang ironiya. 7.2 bilyon ang halaga ko. At hindi pa ako nakaramdam ng ganito kalungkot sa buong buhay ko. Kinabukasan ng umaga, kumalat ang kwento sa maliit na sulok ng internet namin. Nagbubulungan ang local Facebook groups tungkol sa family loyalty, legal obligations, at moral responsibilities. Sa neighborhood app na Nextdoor, may mainit na diskusyon tungkol sa greedy lottery winner sa Maple Street. Nagkamali ako nang basahin ko ang mga comments sa post ni Carla. Nakakadiri ito. Paano kaya ng tatay ang gawin to sa sariling anak? Kailangan nang makialam ang mga lawyer. Pag nanakaw to, malinaw. Kilala ko ang pamilyang to.
Ang anak palaging mapagmahal at mabait. Ang tatay naman lagi ng kakaiba sa pera. Team Carla. Wala dapat ang matandang yon na magtago ng pera na dapat sa anak. Nag-mobilize rin ang professional network ni Eric sa LinkedIn at Facebook. Ang mga post niya ay may bigat ng kredibilidad sa negosyo. Ang kanilang shared social circle, mga taong kilala ko sa loob ng maraming taon, ay pampublikong sumuporta sa bersyon ni Carla. Isinara ko ang laptop at naglakad patungo sa bintana ng kusina ko. Tinitingnan ang barangay na tinawag kong tahanan sa loob ng 30 taon. 3 kapitbahay ang nakatayo malapit sa mailbox ko. Malinaw na pinag-uusapan ang sitwasyon. Nang makita nila akong nasa bintana, nagkawatak-watak sila na parang mga batang nahuli. Biglang nag-vibrate ang cellphone ko mula sa unknown number. Channel 6 gustong i-interview ka tungkol sa lottery controversy. Pwede ka bang tawagan? Isa pang mensahe. Columbus Dispatch humihingi ng comment sa family lottery dispute. At isa pa, legal representation available para sa lottery ticket disputes. Libre ang consultation. Pinatay ko ang cellphone ko at umupo sa tahimik kong kusina. Nasa mesa pa rin ang opisyal na papeles ng lottery, nakahiga na parang ebidensya ng aking pagkakasala. Sa labas, nagbubulungan at nag-iisip ang mga kapitbahay ko. Ang hatol nila ay dala ng social media comments at maingat na distansya. Hindi ko napansin ang ironiya. 7.2 bilyon ang halaga ko at hindi pa ako nakaramdam ng ganito kalungkot sa buong buhay ko. Kinabukasan ng umaga, kumalat ang kwento sa maliit na sulok ng internet namin. Nagbubulungan ang local Facebook groups tungkol sa family loyalty, legal obligations at moral responsibilities. Sa neighborhood app na Nextdoor, may mainit na diskusyon tungkol sa greedy lottery winner sa Maple Street. Nagkamali ako nang basahin ko ang mga comment sa post ni Carla. Nakakadirito. Paano kaya ng tatay ang gawin to sa sariling anak? Kailangan ng makialam ang mga lawyer. Pag nanakaw to, malinaw. Kilala ko ang pamilyang to. Ang anak palaging mapagmahal at mabait. Ang tatay naman lagi ng kakaiba sa pera. Team Carla. Wala dapat ang matandang yon na magtago ng pera na dapat sa anak. Nag-mobilize rin ang professional network ni Eric sa LinkedIn at Facebook. Ang mga post niya ay may bigat ng kredibilidad sa negosyo. Ang kanilang shared